Ulitin mo naman. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin at isang malamig na umaga po. Salamat po sa biyaya at pagpapala ng Panginoon sa bagong kalakasan, sa bagong pag-asa po at bagong umaga na ibinigay po sa atin ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo nga po'y umawit muna ng isang awitin sa Panginoon. Awitin po natin yung paggising sa umaga. Tayo nga pong lahat. Paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo, naghihintay ng pangusap nyo. Minsan pa nga po paggising sa umaga, paggising sa umaga, naaalala kayo, nasasabik ang puso ko na makasiling kayo. Sumasamba, sumasamba, sumasayaw, sumasamba sa inyo, naghihintay ng pangusap nyo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging pandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Minsan pa nga po, ayaw ko, hallelujah, magkulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin kayo, Panginoon. Luwalatiin kayo, O Diyos. Dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin nga po kayo, O Diyos. Hallelujah.
Hallelujah, lakas nga po namin ay nanggagaling sa inyo, Panginoon. Hallelujah, salamat po sa umagang ito, O Diyos, na patuloy na binibiyayaan nyo kami para makapag-aral ng inyong mga salita. At patuloy, O Diyos, na mamasdan, Panginoon, at patuloy kayong makilala, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita na aming pinagbubulayan po. Hallelujah, araw-araw. Panginoon, hayaan nga po ninyo sa pag-aaral namin ng inyong mga salita. Patuloy nga po ninyo kaming abutin, Panginoon, sa biyaya at tulong po ninyo, O Diyos, ay maunawaan po namin ang inyong mga salita na aming pagsasaluhan sa oras na ito. Sa inyo po yung lahat ng karangalan, kapurihan at pagdakila sa tanging pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa Panginoon at mag-aaral po tayo sa aklat po ng unang Korinto, chapter 15, verse 58. Inuulit ko po, ang pag-aaralan po natin ay nasa unang Korinto, chapter 15, verse 58. Malimit na natin itong mapakinggan, pero minsan pa ang salita ng Diyos ay laging may bagong revelasyon. At sabi po diyan sa unang Korinto, chapter 15, verse 58, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Minsan pa po, ulitin po natin, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Pag-aralan po natin paano tayo makapagpapatuloy sa kabila ng lahat ng sitwasyon. Yung pong ating pinaka-topic po ngayon ay magpatuloy. Na sabi po dito ni Apostol Pablo, alam po natin ang Korinto ay marami pong mga issue, patungkol sa iglesia, patungkol sa mga bagay. Ang Korinto ang pinaka-maraming pinagdadaanan, patungkol sa buhay mananampalataya. Kaya nga po, bago dumating yung chapter 58 ay may mga sinabi si Apostol Pablo patungkol sa kung ano nga ba yung tao, sa harapan po ng Panginoon. At paano natin tinataglay yung biyaya ng Panginoon. Sabi po dyan sa verse 47, ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa, ang ikalawang tao ay tagalangit. Kung ano ang ukol sa lupa ay gayon din naman silang mga tagalupa, at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang tagalangit. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Mga binanggit ni Apostol Pablo kung saan nga ba tayo nakadesenyo. Tayo po'y tagalangit. Amen po ba? At tayo'y manlalakbay lang dito sa mundong ito. Pero paano nga ba tayo makapagpapatuloy sa dami po ng ating pinagdadaanan? Bakit po? Ano po ba yung sabi ng Mateo chapter 5 verse 11? Ano ba yung mga pagdadaanan natin bilang mga naglilingkod sa Panginoon? Mateo chapter 5 verse 11 to 12. Sabi diyan, mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga sayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Ano yung ating makikita po sa Mateo chapter 5 verse 11, may pagdadaanan po talaga tayo. At yung pagdadaanan natin bilang mga lingkod ng Diyos ay hindi po madali. Literal sa tao, na hindi madali, yung mga pagdadaanan natin bilang mga lingkod ng Diyos.
Pero yung encouragement ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 15 ay kaya nga, yung word na kaya nga, means may pagdadaanan man tayo, may mga sitwasyon na hindi magaganda, pero sabi dito, kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Amen po ba? Ano yung encouragement ni Apostol Pablo? Magsitatag at huwag makilos. Paano ka makapagpapatuloy? Magpakatatag tayo. At saan tayo magpapakatatag? Doon sa mga pangako ng Panginoon. Amen po ba? Saan tayo magiging matatag at huwag makilos? Yung pong mga pangako sa atin ng Panginoon. Kasi ang isang tao, kapag po siya ay may pinangahawakang mga pangako, at iyon yung nag-i-encourage sa kanya, alam niyo po, yung parang sa umiibig. Amen po ba? Para sa may mga minamahal, ano po, kahit tarangan ng sibat, kahit ayaw na ayaw ng magulang, pero yung puso niya ay bakit nagiging matatag na makuha yung oo, yung sagot noong babae. Kasi meron sa kanyang puso, ano po, na nagiging dahilan sa kanyang katatagan. Meron sa puso niya na nagiging dahilan para hindi siya makilos. At iyon yung pag-ibig. Amen po ba? Ngayon, sabi po diyan, ano po ay, paano tayo makapagpapatuloy? Panghawakan po natin yung mga pangako ng Panginoon. The more na may mga pangako tayong pinanghawakan ng Diyos, the more na tayo'y magiging matatag. Ano po yung sabi po ng Pilipos chapter 1, isa sa sinabi ni Apostol Pablo, ano po? Pilipos chapter 1 verse 6. Paano tayo makakapagpatuloy? Ano po? Sabi sa Pilipos chapter 1 verse 6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Amen po ba? Sabi dyan sa Pilipos chapter 1 verse 6, bakit ka makapagpapatuloy sa kabila ng lahat ng bagay? Kasi yung nangako sa atin, mapagkakatiwala na hanggang dulo, tutuparin niya kung ano yung sinabi niya sa atin. Kaya paano ka, kahit na ikaw ay merong dinaramdam, merong mga bagay sa pamilya, sa ministeryo na nakapangihina, ano po, may nakikita tayong iba't ibang kalalagayan, ano po yung magiging dahilan para tayo makapagpatuloy? Kasi yung nangako sa atin, siya yung lulubos, ano po, mula doon sa ating umpisa hanggang sa ating katapusan. Ang sabi dyan, nang ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. The more tayo na may mga pangako ng Panginoon, ano po, the more na makikita po natin sa kabila ng negatibong sitwasyon na ating tinatahak, ano po, sa mga negatibong sitwasyon na pwede nating maranasan, pero the more kang may mga pangako ng Panginoon, the more kang may mga salita ng Diyos na pinangahawakan, magiging matatag nga po tayo. Kaya paano tayo tatatag? Panghawakan natin ano man yung mga sinabi ng Panginoon po sa kanyang mga salita. Ano po? Sabi nga, mas palaging piliin ang tama kahit na mahirap. Amen po ba? Kahit na yung pangako ng Panginoon ay ang magbigay ay pinagpapala kaysa sa tumatanggap, parang teka lang, yung tumatanggap nga yung pagpapalain. Tapos yung nagbibigay yung mawawalan. Parang revise po sa literal na tao. Pero sa Panginoon ay pinapakita po ng Diyos na yung mga pangako niya sa ating mga buhay ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ano po? Yung mga pinangako ng Panginoon. Sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 12. Isa pa pong sinabi ng Panginoon bago dumanas si Propeta Jeremiah ng matinding karanasan patungkol po sa damdamin. Aklat po ng
Jeremiah chapter 1 verse 12, sabi po dito, na magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ng aking salita upang isagawa. Amen po ba? Sabi po dyan, nang magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. At purihin po ang Panginoon. Bago po tayo dumaan sa mga iba't ibang karanasan sa buhay, meron pong unang salita ang Panginoon sa atin. Meron pong mga encouragement sa ating buhay, ang salita ng Diyos. Na kapag dumaraan tayo sa iba't ibang sitwasyon, meron po sa salita ng Panginoon. Ano lang po ang dapat nating gawin? Basahin ang Biblia at panghawakan yung mga pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano pa po ang sabi ng Hebreo chapter 10 verse 23? Hebreo chapter 10 verse 23. Sabi po dyan, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Ano pong sabi ng Hebreo chapter 10 verse 23? Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen po ba? Tapat iyong nangako sa atin. Na kapag sinabi niya na makapagpapatuloy tayo, makapagpapatuloy nga tayo. Amen po ba? Kapag sinabi niyang magtatagumpay tayo, makapagtatagumpay nga po tayo. Hindi po dahil sa ating lakas, pero dahil ang Diyos po lang talaga'y napakabuti. Hallelujah! Dahil ang Panginoon lang po talaga ay nasa atin. Salamat po sa Diyos. Ano pa pong sabi ng ikalawang Pedro, chapter 3, verse 9. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 9. Sabi po dito, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Sabi diyan, hindi mapagpaliban ng Panginoon. Kung may mga pinagdadaanan tayo, pinadadaan tayo ng Panginoon doon para maging matatag. Kung ang pinagdadaanan po natin ay sa emosyon, pinatatatag tayo ng Panginoon sa emosyonal na pamamaraan. Kung ang pinagdadaanan po natin ay mga problema sa pamilya, pinatatatag po talaga tayo ng Panginoon. At salamat po sa Diyos kasi sabi diyan, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako. Na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak. Purihin ng Panginoon. Amen po ba? Na ang Diyos ay naghahangad na napakaraming tao ang maligtas. Ano po? At iyon po yung panghawakan natin. Bakit ka makapagpapatuloy? Dahil napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng kanyang mga pangako sa bawat isa po sa atin. Ano po? Pangalawa ay bakit tayo makapagpapatuloy? Sabi doon, magpatuloy, huwag panghinaan ng loob. Amen po ba? Doon sa pangalawa ay magpatuloy, huwag panghinaan ng loob. Sa aklat ng ikalawang Korinto, chapter 4, verse 7 to 10. Aklat po ng ikalawang Korinto, chapter 4, verse 7 to 10, sabi po dito, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming mga sarili. 8. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis. Tingnan po natin, ang mga nauna din po sa atin ay iba't ibang
sitwasyon at minsan matitindi pa po ang kalalagayan na kanilang kinaharap at pinagdaanan kesa sa iba sa atin na mga naglilingkod ngayon sa Panginoon. Sabi po diyan, sa magkabi-kabilay nangagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis, nangatitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa. 9. Pinag-uusik, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Ano po yung mga pinagdaanan po ni Apostol Pablo? Ang mga pinagdaanan po nila ay una, nangagigipit sila din. Pangalaway, nangaghihinagpis. Pangatlo ay pinag-uusig. Pang-apat po ay inilulugmok. Pero sa kabila po ng lahat ng kanilang mga pinagdaanan, bakit nakapagpatuloy sila hanggang sa hangganan po ng kanilang buhay? Kasi sabi po, meron po silang natanggap sa Panginoon. At tayo po, meron ding natanggap sa Diyos. Ano po yung susi? Kung bakit isa sa sitwasyon na nakapagpatuloy po sina Apostol Pablo. Sa verse 6, sabi dyan, yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Bakit po sila hindi pinanghinaan ng loob? Kasi meron silang tinanggap na naging ilaw ng kanilang puso. Amen po ba? Kasi sabi po ng Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso natin ang isa sa pinakamandaraya. Amen po ba? Isa sa napaka delikadong bagay na kapag yung laman yung nangunguna sa atin at yun po yung ating susundin, makakaranas po talaga tayo ng iba't ibang sitwasyon. Pero po sabi dito, bakit nagawa nilang makapagpatuloy at naging hindi sila pinanghinaan ng loob sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan? Kasi sabi doon, yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso. Amen po ba? Kasi the more nating pinangahawakan yung mga pangako ng Panginoon, yung una, ay the more nga tayong magkakaroon ng lakas ng loob. Literal na po kasi sa tao na kapag ang nakikitang sitwasyon ay mahirap, talaga pong makakaramdam tayo ng panghihina. Mararamdaman po natin yung iba't ibang karanasan sa ating buhay. Takot, ano mang pakiramdam na negative, mararanasan po talaga natin. Pero katulad po ni Apostol Pablo, bakit sila nakapagpatuloy? Kasi meron silang tinanggap din tayo na nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya naman kahit po sila dumaan sabi diyan, sa magkabi-kabila ay nagigipit kami, gayon may hindi naghihinagpis. Bakit sa kabila ng kanilang pinagdadaanan ay nakapagpatuloy sila dahil po doon sa tinanggap nila na naglilinis ng kanilang puso. Alam niyo po, sabi nga po ng Mateo chapter 5 verse 8. Alam na po natin ito, pero minsan pa po na babasahin ko po ang Mateo chapter 5 verse 8. Sabi po dito, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen po ba? Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya nga po, sinabi ng unang Korinto chapter 15 verse 58 na makapagpapatuloy talaga tayo. At magiging matatag dahil alam natin na ang Panginoon po ay tapat sa ating mga buhay. Ang sabi po dyan ay mapapalad ang mga may malinis na puso. Bakit? Kasi kapag po ang puso natin ay hindi malinis, magiging hadlang siya para ka makapagpatuloy.
Ano po, kapag ang puso natin ay panay negatibong bagay, punong-puno ng karumihan. Punong-puno ang puso po natin ng iba't ibang negatibong bagay, hindi ka nga talaga makapagpapatuloy. Pero paano tayo magiging malinis yung puso natin dahil sa Panginoon? Amen po ba? Sabi po doon sa binasa natin kanina, ay nakapagpatuloy sina Apostol Pablo sa kabila ng kanilang pinagdadaanan dahil may Diyos na naglilinis ng puso nila. Ang Diyos na naglilinis ng karumihan ng puso ng isang tao ay nasa bawat isa po sa atin. Ano pong sabi ng Ezekiel chapter 36 verse 26? Lilikhaan ko kayo ng bagong puso. Alisin ko yung pusong bato at papalitan ko ng pusong laman. Ano pong ibig sabihin noon? Yung pusong matigas na puso ay papalitan niya ng pusong mamon. Kaya nasa Panginoon po talaga ang lahat ng bagay para tayo makapagpatuloy sa paglilingkod. Kaya kung ano man po yung mga sitwasyon natin, ay panghawakan po natin. Una, ang salita ng Diyos. Pangalawa ay huwag panghinaan ng loob. At pangatlo, dahil sa bandang huli, may mga pangako po ang Panginoon. Balik po tayo doon sa ating teksto. Sabi po nung bandang huli, bakit tayo makapagpapatuloy? Sabi po diyan, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Bakit ka isa pa sa makapagpapatuloy? Kasi alam mo na yung paglilingkod sa Diyos ay hindi kailanman lugi. Ang isang naglilingkod sa Diyos ay hindi magiging talunan. Ang isang naglilingkod sa Panginoon ay hindi magiging walang kabuluhan. At yun po yung pangatlo, bakit tayo makapagpapatuloy? Kasi yung mga ginagawa natin patungkol sa gawain ng Panginoon, patungkol po sa Diyos, sabi po dito, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Kaya po makikita po natin na makapagpapatuloy nga po tayo. Ano man po yung ating pinagdadaanan sa buhay, lagi po nating alalahanin na meron pong pinaka-cheerleader tayo para makapagpatuloy. At iyon po yung Diyos na ating tinanggap, ang ating Panginoon. Kaya lang ay kailangan natin, una, panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos. Pangalawa, huwag tayong panghinaan ng loob. At pangatlo, ay alalahanin natin na ang lahat ng ating ginagawa sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan lamang. Dahil yung lahat ng paglilinis man yan ng church, pagtulong po sa kapwa, mananampalataya, pagtulong sa iba, unbeliever man yan, pagtulong po sa ating mga tagapanguna, na ipapanalangin natin sila, hindi man nakikita ng mga tagapanguna yung na idadalangin natin sila sa Panginoon, ay hindi siya nawawalan ng kabuluhan. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa chapter 15 verse 57, datapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit hindi walang kabuluhan ng ating mga gawa sa Panginoon? Kasi siya yung may hawak kung tayo'y magtatagumpay o hindi. Purihin ang Panginoon. Sa Kanya po, naroroon, kung tayo'y magtatagumpay. Po yung sabi, last verse po ng Sakaraya, chapter 4, verse 6. Sulat po ng Zacarias. Zechariah chapter 4 verse 6. Sabi po dito, nang magkagayoy siya'y sumagot at nagsalita sa akin
na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Bakit hindi walang kabuluhan yung ating mga gawa? Na ginagawa sa Panginoon, kasi siya na nagbigay ng espiritu. Siya na gumagabay po sa atin. Ay hindi limitado ang magagawa. Kaya sa ating pong buhay, anuman po ang ating mga pinagdadaanan, katulad po ng mga taga-Korinto at katulad ng mga nauna sa atin na mga lingkod po ng Panginoon, kaya rin po nating magpatuloy. Kaya rin po nating makita yung hangganan ng ating paglilingkod na nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa kabila ng ating lahat ng pinagdadaanan. Hindi natin alam kung ano yung susunod sa pandemic. Hindi rin natin alam kung ano yung mangyayari sa taong 2022. Pero ang pinakamahalaga, alam mo kung ano yung magagawa ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang pinakamahalaga sa lahat ay alam mo, nalalaman natin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa mga araw, panahon at sitwasyon na susunod, na hinaharap ng bawat isa po sa atin. Kaya katulad po ng encouragement ni Apostol Pablo sa aklat ng Korinto, unang Korinto chapter 15:58, magpakatatag tayo at huwag makilos. At laging sumagana sa mga gawa ng Panginoon. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kung nakakaramdam man tayo, tuloy lang. Kung may mga encouragement, manatili tayong lumalapit sa Panginoon. At hingin po yung tulong at gabay po ng Panginoon sa ating pong mga pinagdadaanan. Nadya lang po ang Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ay buhay. Sabi nga, He is the Alpha and Omega. Tama po ba? Ibig sabihin siya yung una, siya din yung nakakaalam ng hinaharap. Kaya purihin po ang Diyos na tayo na naglilingkod sa Diyos ay meron po talaga na tumitingin sa atin at nalalaman niya yung hinaharap sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, anuman po yung ating mga sitwasyon at kung may mga pinagdadaanan man tayo, na katulad po ng mga alagad, lagi nating tingnan yung magagawa po ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ngayong umagang ito, purihin po ang Diyos, makapagpapatuloy nga po tayo sa paglilingkod. At isang bagay ang totoo, na kapag hindi tayo huminto sa paglilingkod sa Panginoon, makikita nga po natin yung dulo at hangganan ng ating paglilingkod sa hinaharap. Kaya anuman po ang ating mga pinagdadaanan sa pamilya man, sa physical man, sa ministeryo man, magpatuloy po tayo na lumapit at panghawakan yung mga salita ng Diyos at mga pangako ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya salamat po sa umagang ito, tayo po yumuko at tayo manalangin po sa Panginoon. Hallelujah, purihin kayo o Diyos na patuloy o Diyos na pinanggagalingan ng aming tulong. Patuloy na pinanggagalingan ng aming kalakasan kaya kami nakapagpapatuloy. Patuloy na pinanggagalingan ng aming buhay. Patuloy na pinanggagalingan, Panginoon, hallelujah, ng mga patotoo ng aming buhay. Kaya Panginoon, hayaan nga po ninyo sa mga papasok, sa mga may gagawin pa, O Diyos, sa maghapong ito, sa mga kapatid ko, Panginoon, na aalis, sa mga kapatid ko po, Panginoon, na may mga sitwasyon na mahihirap sa buhay, may mga pinagdadaanan, hayaan nga po ninyo, katulad ng aming napag-aralan, Panginoon, tulungan nyo nga po kami, O Diyos, na patuloy na makita ang higit na magagawa ninyo, higit sa aming mga pinagdadaanan at pagdadaanan pa sa buhay na ito, O Diyos, habang hinihintay namin ang pagbabalik po ninyo, Panginoon. Kaya tulungan nyo nga po ang bawat isa po sa amin, O Diyos. Hallelujah. At hayaan po ninyo na lagi naming maalala na may Diyos, hallelujah, na gumagabay, may isang Diyos na nagbigay sa amin ng panibagong buhay.
Hallelujah, na may isang Diyos na nangako na mula umpisa hanggang katapusan ng paglilingkod, hallelujah, ay titingin sa amin. Kaya Panginoon, salamat po sa inyong katapatan sa aming mga buhay. Totoo na kayo lamang, O Diyos, ang nagiging dahilan kaya kami makapagpapatuloy sa buhay, Panginoon. Kailangan nga po talaga namin ang inyong tulong sa aming mga buhay. Kailangan po namin talaga, Panginoon, kayo, O Diyos, ay patuloy na maranasan ng bawat isa po sa amin. Kaya ngayong umagang ito, O Diyos, patuloy nga po ninyong iunat ang inyong mga kamay sa mga nangangailangan sa inyo, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hallelujah, nagmimiti na kayo'y maranasan, kayo'y makilala pa, Panginoon. Hayaan nga po ninyo, O Diyos, na patuloy nga po kayo, Panginoon, na magpakilala pa sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa inyo, patuloy na ang gabay, ang tulong at biyaya ninyo, ang aming pong hinihiling sa maghapong ito at sa aming buhay, Panginoon. Sa inyo po yung lahat ng kapurihan, sa tanging pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.